Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR, shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1881 hanggang 1885. Young Master, natapos ko na ang lahat tungkol sa Cloud City. Tulad ng dalawang gisante sa hardin, sina Zhongliang at Xinlin ay nakatayo sa likod ni Han ng 3,000, na halos pareho ang postura, na may bahagyang hilig na baywang at ang kanilang mga ulo ay nakababa. 2 tao ang nakatayo sa hardin. Pumunta ka sa Zongs para sa akin. Dahil gusto mong ibigay sa iyo ang mga gawain ng pamilyahan, oras na para malaman nila ang iyong buhay. Sabi ni Aaron. Ang mga salitang ito ay wala kay Zhongliang, ngunit si Xinlin ay tila tinamaan ng kulog. Paano ang pamilyahan? Kung walang maling pag-unawa, ang pamilyahan sa Yanjing ay ibibigay kay Zhongliang sa hinaharap. Hindi nakakagulat na sinabi ni Zhongliang na nakipagtulungan siya sa kanya. Nakabalik na pala siya sa Yanjing, at pinahahalagahan siya ng Aaron. Hawak ang kapangyarihan ng pamilyang Han, hindi ba si Zhongliang ang unang tao sa negosyo sa Yanjing? Magulat sa, ito ay higit pa sa isang sorpresa. Hindi ito makapaniwala kay Xinlin. Young Master, hindi kita pababayaan. Matigas na sabi ni Zhongliang. Ang Aaron ay napakalinaw tungkol sa kakayahan ni Zhongliang. Sa kasalukuyang katayuan ng pamilyang Han, kahit na wala siyang sapat na kakayahan, makakabawi siya dahil sa impluwensya ng pamilyang Han, kaya hindi niya kailangang mag-alala na ibigay ang pamilyang Han kay Zhongliang. Xinlin, napakaraming taon mo na akong nakasama. Oras na para ipakita ang iyong pagkakakilanlan. Mula ngayon, opisyal nang pinagsama ang Fengchen Group sa pamilyang Han. Ikaw at si Zhongliang ay nasa parehong posisyon. Ang kinabukasan ng mga ang pamilyahan ay nakasalalay sa iyo. Sabi ni Aaron. Nanginginig ang katawan ni Xinlin at isinama siya sa pamilya ni Han. Ito ay para ipahayag sa mundo na si Xinlin ay subordinate din ng Aaron. Ito ay isang pinakamataas na karangalan. At sa pantay na katayuan ni Zhongliang, hindi ba't ang pamilyang Han na ang nasa kanilang kontrol? Hindi pinangarap ni Xinlin na darating ang araw na ito ng biglaan. Bilang chairman ng isang maliit na grupo, siya ay magiging isang pinagkakatiwalaang miyembro ng pamilyang Han. Ilang tao ang magugulat. Salamat Kuya Aaron. Tuwang-tuwang sabi ni Xinlin. Iyan ang nararapat sa iyo. Lumingon si Han Sanchen, tumingin kay Xinlin, at nagpatuloy, ako ay 14 na taong gulang pa lamang. Handa kang maniwala sa akin at ilagay ang iyong kapalaran sa aking mga kamay. Ngayon, ako ay natural na maniniwala sa iyo. Umaasa ako na ang pamilyang Han ay magkaroon ng isang mas mahusay na pag-unlad sa iyong mga kamay. Kuya Aaron, hinding-hindi namin sisiraan ang pamilyahan. Matigas na sabi ni Xinlin. It doesn't matter whether it will be discredited or not. Yanjing has no place for me to miss. I don't just give the company to you for management, but give you the industry here. As for the famous Han family, hindi ko nais na gumawa ng higit na tama at mali. Sabi ni Aaron. Dahil dito, halos sabay na huminga ng malalim sina Zhongliang at Xinlin. Sa kasalukuyang posisyon ng pamilyang Han, ang halaga ng output sa Yanjing ay hindi bababa sa 10-10 bilyon, at tiyak na magkakaroon ng mas mahusay na pag-unlad sa hinaharap. Binigyan sila ng Aaron ng gayong mga asset. Young Master, paano ito gagana? Isa akong subordinate ni Zhongliang sa isang araw at sa buong buhay ko. Hindi ako nang ahas na imbis ang kalahating anak ng pamilyang Han. Sabi ni Zhongliang. Kuya Aaron, sapat na ang nakuha natin ngayon. Pagkatapos ay sinabi ni Xinlin.
Don't get me wrong. I'm not testing you, but telling the truth. This place doesn't mean anything to me, and I will not come back again. It's your own business, honor or decline, and it walang kinalaman sa akin kung paano mo gustong guluhin ang pamilyahan. Sabi ni Aaron. Gusto ng pera. Ang Aaron ay mayroon ng pamilyang Nangang, kaya hindi niya papansinin ang halaga ng pamilyang Han. At saka, para sa kanya, may anino na hindi mabubura. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Aaron na hindi na siya babalik sa Yanjing sa hinaharap. Ang isa pang punto ay ang Aaron ay pupunta sa Apocalypse pagkatapos ng pagtatapos ng bagong taon. Sa hinaharap, kakaunti ang makamundong bagay na kasangkot, at hindi siya handang sayangin ang kanyang lakas sa Yanjing. Young Master, gusto mo ba talagang manatili sa Yuncheng magpakailanman? Nagtanong si Zongliang, sa kanyang opinyon, paano magiging karapat-dapat ang maliit na Cloud City sa Aaron. Umiling si Han Sanchen at sinabing, hindi ito Cloud City, kundi ibang lugar. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, magkikita tayo sa hinaharap. Ang mga salitang ito ay nakalilito kina Zongliang at Xinlin, dahil sila ay may pakiramdam ng mamatay. Ngunit ang kasalukuyang katayuan ng Aaron, sino ang maaaring magbanta sa kanyang buhay? Sige at lutasin ang mga problema ng pamilya Zong sa lalong madaling panahon. Oras na para umalis ako. Sabi ni Aaron. Pagkaalis nila sa compound ng Han, mukha silang nag-aalala. Sa hindi kalayuan, sa wakas ay tinanong ni Zongliang si Xinlin, Lao Qin, sa tingin mo ba ay kakaiba ang mga salita ng Young Master? Bakit mo nasabi na maaari pa kayong magkita kung may pagkakataon? Umiling si Xinlin at sinabing, siguro si Kuya Aaron ay may mas mahahalagang bagay na dapat gawin, at ito ay malayo. Ang paliwanag na ito ay tila medyo mapatla, ngunit bilang karagdagan, si Zongliang ay walang maisip na mas magandang sagot. Siguro ang Young Master is destined to be extraordinary in his life. Baka sa susunod na pagkikita natin, lalo tayong magugulat. Sabi ni Zongliang. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Xinlin sa kanyang ulo. Siya ay palaging naniniwala na ang Aaron ay hindi masyadong tao. Sa edad na 14, nang ahas siyang lumikha ng kanyang sariling kapangyarihan ng palihim, at nakipag-ugnayan sa mga matatanda. Ang lakas na ipinakita ni Aaron ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Xinlin. Tara na at tulungan natin si Kuya Aaron na malutas ang pamilya Zong. Kailangan niyang bumalik sa Yuncheng para sa Spring Festival, sabi ni Xinlin. Tumanggo si Zongliang, sumakay sa kotse ni Xinlin at nagmaneho palabas sa pamilya Zong. Halos lahat ng kamag-anak ng pamilya Zong ay nandito. Hinihintay nila ang pagkamatay ng pamilya Zong, lolo. Lumuhad ngayon ang lahat sa harap ng compound ng pamilyahan. Nami-miss namin ang pamilya Zong. Hindi ka pa ba nakakapagdesisyon? Hinikayat ni Zong Tianli si Zong Mingguo na, sa kanyang opinyon, hindi magiging mabuti para sa pamilya Zong kung maaantala ang bagay na ito. Kapag ang Aaron ay dumating sa pinto ng personal, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip, ngayon kahit na ang Martial Arts Association ay hindi dare to say anything. Paano natin siya lalabanan? Oo, Master, magdesisyon ka kaagad, o matatapos na ang pamilya Zong natin. Ngayon ay natitira na sa pamilya Zong. Isa lang ang paraan, lumuhad at umamin ng kasalanan. Ano pa ba ang maaari nating pag-alinlanganan? Kung hindi ka pupunta, pupunta kami. Sinabi ng mga kamag-anak na hindi sila pupunta, pakialam sa dignidad, dahil napakalinaw ng sitwasyon ngayon. Nakaluhod ang mga taong iyon sa labas ng compound ng pamilyahan. Bakit kakaiba ang pamilya Zong? Kung kailangang harapin ng Wudao Association ang Aaron, magkakaroon sila ng pagkakataon, ngunit ngayon maging ang Wudao Association ay naging pipi, ano ang pinag-aawayan ninyo? Ako ang Panginoon ng pamilya ng orasan. Ako ang may huling say sa pamilyang ito. If you dare go, huwag mo akong sisihin sa pagpapatalsik sa pamilya. Malamig na sabi ni Zong Mingguo, isa kang matandang immortal. Wala kang maraming taon upang mabuhay. Bakit gusto mong ilibing kasama namin? Mas mahalaga ba ang iyong dignidad kaysa sa ating buhay? Sa wakas ay hindi mapigilan ni Zong Tianli na mapunit ang kanyang mukha. Wala siyang pakialam na si Zong Mingguo ang kanyang lolo. Ang kanyang buhay ay nasa kritikal na sandali. Ang pinakamahalagang bagay ay upang matiyak ang kanyang sariling kaligtasan. Oo, bakit tayo dapat ilibing kasama mo para sa dignidad mo? Kung gusto mong mamatay, walang pipigil sa'yo.
Bakit gusto mong pangunahan tayong mamatay ng magkasama? Matanda, hindi ka masyadong makasarili. Hindi masisira ang pamilya Zong dahil sa iyo. Nagsimulang salakayin ng mga kamag-anak si Zong Mingguo. Noon, takot sila kay Zong Mingguo dahil natatakot silang wala silang makukuhang benepisyo mula sa pamilya ni Zong. Pero ngayon, pati ang pamilya ni Zong ay mamamatay na. Ano ang kinatatakutan nila sa ginagawa ni Zong Mingguo? Noon lang, biglang tumunog ang doorbell. Sa buong sala, sobrang tahimik na naririnig ang karayom, at tanging kakapusan ng hininga ng ilang tao ang maririnig, sinong hindi umuwi. Subconsciously na tanong ni Zong Tianli. Lahat ay tumingin sa paligid, at lahat ng pamilya Zong ay nandoon, mahirap. Hinahanap ka ba ng Aaron? May takot na sabi. Ang mga binti ni Zong Tian ay nanlambot sa isang iglap. Nagsalita ang Aaron sa venue ng championship. Sa kanyang karakter, kung talagang dumating siya sa pintuan, ang pamilya Zong ay hindi magkakaroon ng anumang paraan upang mabuhay. Zong Mingguo, ikaw ito. Sinaktan mo kami. Tuwang-tuwang si Zong Tianli ay sumugod kay Zong Mingguo, hinawakan ang kwelyo ni Zong Mingguo at umungol. Namutla ang ibang tao, maging si Zong Chenny sa sandaling ito ay nagalit din kay Zong Mingguo. Lolo, oras na para lumuhad. Kapag hinarap ng pamilya Zong ang Aaron, wala silang pagkakataong manalo. Tumayo si Zong Tian at naglakad patungo sa pinto. Hindi inaasahan ni Zong Mingguo na sasabihin ng kanyang pinakamahalagang apo ang mga ganoong salita. Totoo bang walang pagkakataon ang pamilya Zong? Nang tumayo si Zong Chenny sa pintuan, handang buksan ang pinto, sunod-sunod na lumuhad ang pamilya Zong sa lupa. Ito lang ang tanging paraan para harapin nila A-Gator. Kung tutuusin, walang gustong mamatay at walang gustong masaktan ang Aaron. Nang makita ito, lalong naging desperado si Zong Mingguo. Pagkaraan ng napakaraming taon, nang sa wakas ay hinintay ni Zong Jia ang paghina ng pamilyang Han, minsang naisip ni Zong Ming na maaaring tumapak si Chung sa tuktok ng pamilyang Han, ngunit ang pangarap na ito ay tumagal ng mahabang panahon. Matapos bumalik ang 3,000 sa Yanjing, nabasag ang bula. Ang lahat ng ito ay dumating ng napakabilis kaya naramdaman ni Zong Mingguo na siya ay nagkaroon ng magandang panaginip. Ngayon ay kailangan niyang bumangon at harapin ang katotohanan. Sa kanyang puso, si Zong Mingguo ay labis na ayaw. Hindi niya gustong makita kung bakit hindi ma-promote ang pamilya Zong sa ilalim ng napakagandang pagkakataon. Ngunit sa parehong oras, kailangan niyang harapin ang katotohanan na si Han Sanchen ay mas mataas sa Wudao Association. Ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng walang aristokratikong pamilya, at naging isang bagay na syempre ang pagyuko sa pamilyang Han. May mapait na ngiti sa mukha ni Zong Mingguo. Siguro ito ang kapalaran ng pamilya Zong. Bagamat mahusay si Zong Chenny, hindi siya kasing galing ng Aaron. Pagbukas ng pinto, hindi si Aaron ang lumitaw, kundi sina Zong Liang at Xin Lin. Nang makita ni Zong Chenny ang dalawang taong ito, isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mukha. Matagal nang nakapunta si Zong Liang sa Yuncheng. Siya ay miyembro ng pamilyang Han. It's understandable na bumalik siya sa Yanjing ngayon. Ngunit ano ang kinalaman ng bagay na ito kay Xin Lin? Paano siya lilito? Xin Lin, bakit ka pumunta sa pamilya ko Zong? Tinanong ni Zong Chenny si Xin Lin, dahil ang pamilya Zong ay may relasyon sa negosyo sa Fengchen Group, marami pa rin silang pagkakatulad. Zong Chenny, Fengchen Group ang industriya ni Kuya Aaron. Natural, tao rin ako ni Kuya Aaron. Pupunta ako sa pamilya Zong para tingnan ang desisyon ng pamilya Zong mo para kay Kuya Aaron. Nakangiting sabi ni Xin Lin. Fengchen Group, Aaron ba ito? Paano ito posible? Matagal nang naitatag ang Fengchen Group. Noong panahong iyon, bata pa lang si Aaron. Hindi ko akalain na binili pa pala ni Aaron ang Fengchen Group. Ang bilis talaga ng aksyon niya. Sabi ni Zong Tian sa malamig na boses. Nakangiting umiling si Xin Lin at nagpaliwanag, nagkamali ka, hindi ang pagkuha. Ang Fengchen Group ay kabilang sa kapatid na Aaron mula sa simula hanggang sa huli. Noong nanliligaw ka pa sa iyong mga kaklase sa paaralan, si Kuya Aaron ang nagtatag ng Fengchen Group. Sinabi ni Zong Tian na may malamig na ngiti, Xin Lin, niloloko mo ba ako? Hindi nakakahiya na ang Fengchen Group ay nakuha ng pamilyang Han. Bakit kailangan mo siyang tulungan na magpaliwanag at pagtakpan ang iyong sarili? This is the gap between you and Brother Aaron. Fengchen Group was founded by Brother Aaron when he was 14 years old. For so many years,
Ako lang ang spokesman niya sa stage. Sa katunayan, lahat ng desisyon ng Fengchen Group ay ginawa ni Kuya Aaron na gumabay sa pagbuo ng Fengchen Group. Sa tingin mo ba kailangan kong makipagbiruan sa iyo? Sabi ni Chinlin. Nagbago ang mukha ni Zong Tian. Itinatag ng Aaron ang Fengchen Group sa edad na 14. Ang batang master na ito ng pamilyang Han, na itinuturing na basura ng labas ng mundo, ay may napakagandang karanasan. Sa lahat ng panahon, itinuring ni Zong Chenny ang kanyang sarili bilang ang pinakamahusay sa mga kabataang henerasyon sa Yanjing, at kahit na iniisip niya na walang sino man ang makakahambing sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, natanto ni Zong Chenny ang agwat sa pagitan niya at Aaron. Noong itinatag ni Han Sanchen ang Fengchen Group, ano pa rin ang ginagawa niya? Gaya nga ng sinabi ni Chinlin, nanunukso at nanliligaw pa rin siya sa kanyang deskmate. Lumalabas na hindi siya natalo sa Aaron sa kaganapang ito, ngunit matagal na siyang inabandona ng mga nakamit ng Aaron. Walang silbi ang pagluhod mo rito. Hindi mo ba alam kung ano ang hiniling ng young master? Sa oras na ito, sinabi ni Zong Liang sa pamilya Zong. Kinagat ni Zong Chenny ang kanyang mga ngipin. Matapos mapagtanto ang agwat sa pagitan niya at Aaron, mas kumbinsido si Zong Chenny na matalo. Kailangan niyang gamitin ang dignidad ng pamilya Zong para ipagpalit ang kinabukasan. Sa kasalukuyang kakayahan ng Aaron, madaling sirain ang pamilya Zong. Walang makakalaban sa ilalim ng mga kuko ng Aaron. Dadalhin ko ang pamilya Zong sa courtyard ni Han. Pakisabi kay Aaron. Sinabi ni Zong Chenny na ang bagay na ito ay hindi pa napagkasunduan ni Zong Mingguo. Gumawa siya ng sarili niyang desisyon, dahil hindi na mahalaga ang desisyon ni Zong Mingguo. Ito ay isang pangunahing kaganapan na kinasasangkutan ng kaligtasan ng pamilya Zong. Ito ang pagpili na ginawa ng lahat sa pamilya Zong. Kahit bilang may-ari ng pamilya, walang karapatang makialam si Zong Mingguo. Pagkaalis ni na Zong Liang at Chinlin, pumunta si Zong Tian kay Zong Mingguo at sinabing, "Lolo, narinig mo na ang kanilang sinabi." Si Zong Mingguo ay mukhang nalugi. Ngayon lang sinabi ni Chinlin na itinatag ni Han Sanchen ang Fengchen Group sa edad na 14, na labis na ikinagulat niya. Isang 14 anyos na bata ang nakapagtayo ng sariling kumpanya ng palihim. Ipinapakita nito na ang Aaron ay naghahanda para sa kanyang sariling counterattack sa mahabang panahon. Gayunpaman, ang isang 14 na taong gulang na bata ay may ganoong pag-iisip, na nagpaparamdam kay Zong Mingguo kung ano ang talagang kakaiba. Sa harap ng Aaron, natatakot ako na walang nang ahas na sabihin na siya ay isang talento. Sa ilalim ng mabigat na presyon, dapat mayroong isang matapang na tao. Ang Aaron ay ang matapang na tao. Ang mabigat na presyon mula kay Nangang Chenkyu ay gumawa ng Aaron ngayon. Natatakot ako na si Yanjing sa hinaharap ay mapapangalanan lamang ng Han. Sabi ni Zong Mingguo na may nanginginig na mga estudyante. Lahat ng mga tao ng pamilya Zong ay nagmamadaling lumabas sa compound ng pamilya Han. Halos lahat ng mga taong nagbakasyon kasama ang pamilyang Han ay lumuhad na sa harap ng patio ng pamilyang Han, ngunit ang pamilya Zong ay matagal nang hindi umalis, kaya maraming tao na nanood ng magandang dula sa likod ng mga eksena ang gustong makita, anong uri ng pagpili ang gagawin ng pamilya Zong. Nang umalis ang pamilya Zong sa kanilang villa, kumalat ang balita sa buong Yanjing, sa wakas ay lumipat ang pamilya Zong. Maglalaban daw sila. Counterattack a fart. With Aaron now of a force, even if give Zong family isandaang courage, they also dare not lumabas ang buong pamilya at pumunta sa compound ng pamilya Han. Siguradong nakaluhod ito. Sa ugali ng pamilya Zong, parang hindi. Minsang sinabi ni Zong Mingguo na gusto niyang ituring ang pamilyang Han bilang isang stepping stone. Kung lumuhad siya, hindi ba niya sasampalin ang sarili niya sa mukha? Lahat ng uri ng argumento, sa negosyo man o iba pang larangan, ay binibigyang pansin ngayon ang bawat galaw ng pamilya Zong. Kahit sa loob ng Wudao Association, binigyang pansin din nila ang bagay na ito. Si Chen Bao ay natalo ng Aaron, at ang buong samahan ng martial arts ay pinigilan ng Aaron, ngunit ang ekspresyon ni Chen Bao ay sobrang kalmado sa ngayon. Sa challenge arena, personal na naramdaman ni Chen Bao ang lakas ni Aaron. Ang husay ng binatang ito ang pinakamalakas na nakita niya. Kung ito ay, para sa biglaang pagsulpot ng isang taong pumipigil sa pumatay kay Aaron, namatay na sana siya sa challenge arena. Ngayong natalo na siya, kailangan niyang aminin ang pagkatalo. Ito ang saloobin ni Chen Bao sa harap ng bagay na ito.
Medyo hindi siya papayag, dahil ito ang pagganap ng lakas. Walang kwenta kahit hindi siya nakipagkasundo kung mahina ang kanyang lakas. President Chen, ano ang tingin mo sa pamilya? Zong, tinanong ng kasalukuyang Pangulo si Chen Bao. Malamig na sinabi ni Chen Bao, walang pagpipilian ang pamilya Zong. Ang kanilang lakas ay hindi kayang makipagkompetensya sa pamilyang Han. Huminga ng malalim ang kasalukuyang Pangulo at patuloy na nagtanong, ano ang dapat nating gawin tungkol sa samahan ng Wu daw? Malubhang nasira ito ng Aaron. Natatakot ako na hindi na stable ang posisyon nito. Kailangan nating humanap ng ilang paraan para mabuhay muli ang prestihiyo ng Wudao Association. Para maibalik ang kanilang prestihiyo. Ngumiti si Chen Bao, maliban kung may makakaharap sa Aaron, otherwise ang sinasabi mo ay walang laman na usapan. President Chen, natalo ka talaga. O ang ibig mong sabihin ay maging maluwag? Maingat na tanong ng kasalukuyang Pangulo, ito ang kanyang panloob na pagdududa. Sa kanyang opinyon, paano matatalo ng Aaron si Chen Bao, isang malakas na tao? Kaya't gumawa siya ng matapang na hula. Marahil ito ay isang dula na nilalaro ni Chen Bao at Han 3,000. Sinadya ni Chen Bao na bigyan si Han Jialiwei, kaya natalo siya sa laro, sa awa. Tinatawanan ni Chen Bao ang kanyang sarili. Sa kanyang kakayahan, hindi siya kwalipikadong magpakita ng awa sa Han 3,000. Kung hindi nagpakita ang lalaki sa oras, namatay siya sa mga kamay ni Aaron, ang binata na ito, kahit na nasa tuktok ng kabataan ko, baka hindi niya kalaban. Sa challenge arena, gusto niya akong patayin. Namatay na ako. Sa tingin mo ba karapat-dapat akong maging maluwag? Ang pangungusap na ito ay ikinabigla ng kasalukuyang Pangulo. Kahit si Chen Bao ay hindi kalaban ni Aaron sa kanyang peak. Gaano siya kalakas? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!